ng National Capital Region Police Office naka-full alert status para magbigay seguridad ngayong undas. Mga terminal at sementeryo mahigpit na babantayan. Ilang mga pasahero sa Cubao Bus Terminals maagang bumiyahe ngayong araw para makaiwas sa siksikan. Pagdating ng mga biyahero sa Batangas Port, matumal pa. Mabigat na trapiko sa NLEX nagsisimula ng maramdaman ngayong araw. Nasa 2,000 traffic personnel idineploy sa expressway para umasiste sa mga motorista. Mga provincial bus pansamantalang papayagan ng MMDA na dumaan sa EDSA. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibiyahe na ngayong araw patungo ng South Korea para dumalo sa APEC Summit 2025. Daan-daan nasawi matapos ang pananalasa ng Hurricane Melissa sa Caribbean. DFA wala pang naiulat na Pinoy casualty matapos ang malakas na bagyo sa Jamaica. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 30, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naka-full alert status na ang National Capital Region Police simula ngayong araw ng Huwebes, October 30 bilang bahagi ng pagpapatupad ng mahigpit na seguridad ngayong undas. Kaugnay nito, magpapakalat na ng mga pulis na magbabantay sa mga terminal at sementeryo. Mula sa PITX, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, gaano karaming pulis ba ang ipakakalat ng NCRPO at papaano ba ang ipatutupad nilang seguridad ngayong undas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Base sa inilabas na datos ng National Capital Region Police Office, tinatayang nasa mahigit 30,000 na PNP personnel ang kanilang ipakakalat sa buong Metro Manila, pangunahin na sa mga sementeryo at mga terminal upang masiguro ang kaligtasan ngayong papalapit na undas. Sa inaasahang pagdagsa ng mga tao ngayong undas, nagdeklara na ng full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula ngayong araw, October 30. Ayon kay Regional Director NCRPO Police Major General Anthony Aberin, kasama sa kanilang paghahanda ay ang inspeksyon at pag-iikot sa mga sementeryo maging sa mga terminal sa Metro Manila. Kabilang sa naiikot ngayong araw at ininspeksyon ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Maayos po dito sa PITX because nakita nyo naman, hindi lang po kapulisan ang nakadeploy po dito. May iba pa pong law enforcement agencies ng gobyerno and at the same time may mga iba pong ahensya ng gobyerno na andito po nakasama natin na nag-assure ng security and safety ng ating mga kababayan na bibiyahe po sa kanilang probinsya. Aniya pa, nakahanda na ring i-deploy ang nasa mahigit 13,000 na mga PNP personnel at iba pang law enforcement agencies na ipakakalat sa memorial parks, transportation hubs at maging sa mga pangunahing lansangan. Aside from that, nag-create po tayo ng mga police assistance desk. Nang sa ganon, yung mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong ay may malapitan po silang mga kapulisan sa mga transportation at mga iba-ibang lugar.
Samantala, kaugnay nito muli namang nagpaalala ang PITX management sa publiko na maging maingat kung saan magbubuk ng travel pauwi ng probinsya. Muling binigyan din ng terminal na ang PITX.online ay hindi affiliated sa kanila. Dagdag pa ng mga ito na mas mainam kung bumili na lamang ng tickets sa mismong terminal o bus company para mas masigurado ang transaksyon at dobleng ingat sa personal na impormasyon. Samantala, as of 11 a.m. naman ngayon, tinatayang nasa 73,276 na yung bilang ng mga pasahero na dumagsa ngayong araw dito sa may PITX at inaasahan pa yung pagdagsa nito mamayang hapon, pero siniguro naman ng terminal na meron pang mga allotted na mga ticket trips para sa mga kababayan natin na uuwi pa ng kanilang probinsya. At yan muna ang update mula dito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Pansamantalang papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagdaan ng provincial buses sa EDSA simula mamayang alas 10 ng gabi, October 30 hanggang alas 5 ng umaga ng November 3. Kaugnay ito ng inaasahang dagsa ng mga pasahero na bibiyahe pauwi ng probinsya ngayong Undas. Ayon sa MMDA, maaring huminto sa terminal sa Cubao ang mga provincial bus mula North Luzon habang ang mga manggagaling naman ng South Luzon ay hanggang sa PITX lamang. Nauna na ring inianunsyo ng MMDA na suspindido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Biyernes, October 31. Gayon din ang number coding sa Makati City ay suspindido ng October 31 at November 1. Nagbigay ng ilang paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga kababayan nating bibiyahe ngayong Undas. Payo ng LTFRB sa mga bibiyahe, dumating ng maaga sa terminal upang maiwasan ang sobrang siksikan at posibleng delay sa biyahe. Mas makabubuti kung mag-advance booking ng ticket para masiguro na may mauupuan at hindi nagmamadali. Magdala ng sariling pagkain at tubig bilang paghahanda sa mahabang pila o biyahe. Sumakay sa lehitimong bus o van sa mga terminal at iwasan ang mga colorum na sasakyan. Importante rin na mag-charge ng cellphone at magdala ng power bank para sa komunikasyon. At ingatan ang mga gamit, maging alerto at huwag basta magtitiwala sa mga hindi kakilala. Muling nagpapaalala ang LTFRB na mahalagang panatilihin ang disiplina para sa ligtas na pagbiyahe ngayong Undas. Nakapila na ang ilang mga pasahero na uuwing probinsya sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ayon sa mga pasahero, pinili nila na bumiyahe ng mas maaga upang makaiwas sa matinding siksikan kapag sumapit na ang rush hour. Mula sa Cubao, Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, mahaba na ba yung pila ng mga pasahero sa mga bus terminal dyan sa Cubao? Sa ngayon ay normal pa yung pagdating ng mga tao at yung pila dito sa mga bus terminal na uuwi ng probinsya sa ating mga kababayan. At ayon sa mga bus company ay normal pa yung daloy ng mga o ng biyahe ng mga bus dito. Inaasahang mamayang hapon pa ang pagdagsa ng mga pasahero dahil may pasok pa sa trabaho at araw ng sahod ngayon. May ilang mga kababayan pa naman tayong maagang pumunta sa mga terminal upang makaiwas sa inaasahang pagdagsa ng mga tao mamayang hapon hanggang bukas. Gayunman, nagulat sila dahil hindi pa ganun karami ang mga pasahero sa kasalukuyan. Sa isang bus terminal, fully book na ang biyahe pauwi ng Isabela. Ngunit pwede pa rin makasakay ang mga walk-in passenger. Ayon sa mga kumpanya ng bus, marami pa silang nakahandang standby units para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Nagdagdag na rin ang mga tauhan ng MMDA sa kahabaan ng EDSA lalo na sa mga bahaging papasok at palabas ng mga terminal upang tumulong sa pagmamando ng mga ng trapiko at maiwasang makaharang ang mga sasakyang naghahatid ng mga pasahero sa mga terminal.
May mga PNP personnel din na nagpapatrolya sa loob at labas ng terminal. Bukod sa mga naka-assign na mga booth station, bukod dito may nakahandang medical team ang MMDA para magbigay ng agarang tulong sa mga pasaherong maaaring magkasakit o matiyempo ng emergency. Paalala sa ating mga kababayan na planuhin ang kanilang pagbiyahe at iwasan ang pagdadala ng maraming bagahe. Huwag nang magbitbit ng mga ipinagbabawal tulad ng mga flammable materials, matutulis na bagay at mga bagay na sumasabog. Mag-ingat din sa mga manloloko at mandurukot sa mga terminal. At kung may problema ay agad na lumapit sa help desk sa mga terminal. At aga mamayang alas 3 at alas 4 pa ng hapon, inaasahan yung talagang pagdagsa ng mga tao dito sa mga terminal dito sa Cubao. Bagamat sabi ng mga nakausap natin kanina na mga bus company, hindi nila inaasahan na mas marami yung bibiyahe ngayon dahil yung mga estudyante nung nakaraang linggo pa nagsiuwian dahil meron nga silang mahabang bakasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Cubao sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Matumal pa ang dating ng mga pasahero sa Batangas Port na bibiyahe pa uwi ng kanilang mga probinsya ngayong undas. Gayunman, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad kung saan masusing iniinspeksyon ang bagahe ng mga pasahero. Mula sa Batangas Port, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta ang seguridad dyan sa Batangas Port? Annual inspection doon sa main lobby nitong Batangas Port ay meron din x-ray screening dito naman bago sumakay sa mga barko. Ayon si Batangas Port Manager Au Mendoza, dahil sa ipinatupad na wellness break ng mga estudyante ay late silang mga pasahero na ang maaga ng nakabyahe. So kaya sa ngayon ay medyo matumal pa ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Sa mga oras na ito ay maluwag pa ang Batangas Port. Kakaunti pa sa ngayon ang dumarating na pasahero dahil mayroon pang pasok ang mga opisina ng gobyerno. Pero mamayang hapon hanggang gabi ay inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Pantalana dahil bukas ay holiday na. Sa tala naman ng Batangas Port, as of 6 a.m. kanina ay nasa 5,116 passengers pa lang ang dumating dito sa terminal. Ayon pa sa PPA Batangas, sa ngayon ay wala pang ulat ang mga shipping company na fully book ng biyahe ng mga barko patungo na ang Mindoro, Romblon, Katiklan at iba pa. Para matiyak naman ang kaligtasan ng mga pasahero ay nagsasagawa muna ng pre-departure inspection ang Philippine Coast Guard. Kabilang nga sa mga tinitignan dito ay yung sapat na bilang ng life jacket at ang seaworthiness ng barko. Yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nakabantay na ngayon sa Manila North Cemetery ang ilang mga pulis para mapanatili ang kaayusan at seguridad ngayong nagsisimula ng dumagsa ang mga tao sa sementeryo. Samantala, nakastandby na rin ang mga medical team sa Manila North Cemetery upang magbigay ng first aid sa mga nangangailangan ng atensyong medikal. Mula sa Manila North Cemetery, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kumusta yung sitwasyon dyan? Dumarating o dumadagsa itong ating mga kababayan na sinamantala nila yung pagkakataon na habang wala pang masyadong mga tao kumpara bukas o kaya sa araw ng Sabado kung saan inaasahan nating siksikan yung mga tao dito sa Manila North Cemetery. At batay sa ating nakita kanina, aga ay nakadeploy na nga yung mga tauhan ng Philippine National Police. Katuwang yung iba't ibang mga ahensya, maging mga non-government organization ay katuwang din dito ng Philippine National Police. Sa panayam kanina kay Major General Anthony Aberin, ang Regional Director or ng National Capital Region Police Office,
Nasa 144 yung mga nakadeploy dito ng mga tauhan ng PNP. At tiniyak naman nila sa ngayon daw ay wala pa namang namomonitor na kahit anumang banta o threat sa seguridad ng ating mga kababayan, particular dito sa lugar ng Manila North Cemetery. Paalala po ng mga otoridad sa mga magpupunta rito ay iwasan na pong magdala ng mga ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan, yung mga matatalim na bagay, mga baril, may mga kutsilyo at iba pang mga kahalintulad na mga bagay na matagal naman niyang ipinagbabawal ng Manila North Cemetery. At bawal na rin aga yung pagdadala ng mga pets tulad ng aso, pusa at iba pa dahil maaaring makakaaberya lamang yan doon sa ating mga kababayan, lalo na kung marami na yung mga pupunta rito. Hindi naman bawal ang pagdadala ng mga maliliit nating mga anak o mga bata, pero ang payo ng pamahalaang lungsod ng Maynila at gayon din ng PNP na kung hanggat maaari ay wag na pong magdala ng ating mga anak dahil baka mabitawan pa ninyo yan at mawawaglit pa sa inyong paningin, lalo na kung maraming mga tao. Pero ang ginagawa dyan ng lokal na pamahalaan, mayroon silang tinatawag na risk tagging. So nilalagyan ng tag yung ating mga anak para at may mga number yon para madali lang ma-trace kung saan napunta, kung sakaling mawawaglit po sa inyo ang inyong mga anak. At meron din ditong ipinapatupad ang pamunuan ng Manila North Cemetery. Sa pagkakalam natin, ito yung kauna-unahang pagkakataon ng tinatawag nilang puntod finder. So kung mahirapan kayong hanapin yung puntod ng iyong mga mahal sa buhay, ay lumapit lamang doon sa assistance desk na nakatalaga at i-type lamang yung pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na namatay, ay maaari nyo nang kaagad-agad na makita yung puntod kung saan man yan. At nakita na rin natin dito aga, bukod dyan sa mga tauhan ng PNP, meron na rin mga bumberong nakadeploy at mga ambulansya na handa naman yan na sumaklolo kung sakasakaling may mga kakailanganin po yung ating mga kababayan ng agarang tulong tulad ng first aid. At payo na rin na sa ating mga kababayan na magtungo rito na wag na pong magdala ng maraming gamit at the same time wag pong magpo-post noong mga sinasabi nilang ATM at the moment dahil ayon pa sa PNP baka pag alis ninyo sa inyong mga tahanan ay saka naman kayo aakyatin ng mga kawatan. Yan ang ating update mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Dante Amento. Naglagay ng tagging system at nagtalaga rin ng priority lane ng Manila South Cemetery para sa mga bata, matatanda, maging ang mga PWD na magtutungo sa sementeryo ngayong Undas. Ito ay para maiwasan na mawala ang mga bata at para hindi rin maipit sa siksikan ng mga tao ang mga senior citizen at PWDs. Mula sa Manila South Cemetery, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan sa Manila South Cemetery? Yes, Ella, hanggang kaninang alas 11 ng umaga, umabot na ng higit 1,700 na mga individual ang bumisita dito sa Manila South Cemetery. All set na ang Manila South Cemetery sa dagsa ng mga tao para sa darating na bukas hanggang ngayong weekend. Ayon kay John Mark Mendez, Officer in Charge sa Manila South Cemetery, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kasama na rito ang Bureau of Fire Protection, Manila Police District, Manila Health Department at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office upang maging handa sa anumang aksidente o sakuna na maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Bukod sa mga ito, prioridad din ng Manila South Cemetery ang bibisita ng mga bata, matanda at persons with disability. Meron na rin po tayong tagging system para sa mga bata, PWDs, lolo't lola, meron tayong priority lane. Ito'y upang maiwasan ang pagkawala ng mga bata sa kanilang mga magulang habang mayroon ding libreng sakay para sa lahat na maghahatid sa puntod na kanilang bibisitahin. Habang may nakastandby ring mga wheelchairs bago pa lamang pumasok sa mismong loob ng sementeryo. Anya, dahil natapat ang Undas sa long weekend, inaasahan nilang mas madami ang dadalaw ngayon 2025 kumpara noong mga nakaraang taon. Tansya ng kanilang pamunuan, aabot ng 600,000 hanggang 1 milyon
ang maaaring bumisita dito. Ngunit ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, hanggat maaari, hindi nila nirerekomenda na isama pa ang mga vulnerable individuals sa pagbisita, lalo na sa inaasahang siksikan sa lugar, pati na rin ang paiba-ibang panahon. Katulad ng mga ipinagbabawal sa iba pang mga sementeryo, dito sa Manila South Cemetery, bawal din ang matutulis na mga gamit, mga nakakasunog at malalakas na gamit na ipasok dito sa loob, habang bukas naman itong sementeryo mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. sa gabi. Yan muna ang update mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagsimula na ngayong maramdaman ang pagbigat ng trapiko sa North Luzon Expressway, lalo na sa mga motoristang papuntang norte ngayong long holiday. Samantala, hindi bababa sa 2,000 NLEX personnel ang nakadeploy na rin sa iba't ibang toll plaza. Pangunahin na sa Balintawak Toll Plaza para umasiste sa mga motorista. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres Live. Nestor, kumusta na yung sitwasyon ng trapiko dyan sa Balintawak Toll Plaza? Magandang tanghali, Aga. Sa kasalukuyan nga ay unti-unti na nga nararanasan ngayon itong pagdagsa ng mga motorista dito sa Balintawak Toll Plaza, pero light to moderate ang traffic dito at sinabayan pa ito, Aga, ng malakas na pagbuhos ng ulan na kasalukuyang nararanasan ngayon dito sa NLEX. Nakahanda na ang NLEX management sa inasahang mabigat na trapiko ngayong long holiday, lalo na papuntang norte. Ayon kay Robin Ignacio, Traffic Operation Head ng NLEX, mahigit 2,000 personnel ang nakadeploy sa NLEX, SCTEX, Calax, Connector at C5 Link. Inaasahan ang 400,000 motorista. Tumaas ito ng 10% kumpara sa araw-araw na average na 340,000. Ipinatupad na rin ang programang Biyaheng Arangkada na nag-aalok ng libreng towing sa mga Class 1 vehicle na masisiraan hanggang malapit sa exit Toll Plaza mula October 30, 6 a.m. hanggang November 3 ng 6 a.m. Suspindido rin ang roadworks hanggang November 3. Samantala sa usapin naman na 1 RFID, ayon kay Ignacio, tuloy-tuloy ang registration at inaanyayahang bumisita ang mga motorista sa Easy Trip outlets para makapagparehistro. Aga, sa kasalukuyan nga ay dito sa lugar ng NLEX Balintawak sa customer service ay marami yung mga kababayan natin na pumipila para magpakabit nga ng kanilang bagong RFID na 1 RFID, kung saan nga ay yung kanilang mga dati ng mga account ay gagawin na lang na isang account na RFID sa mga toll plaza na magagamit nila ito sa mga toll plaza, at ito rin ang makatutulong lalo na hindi na sila mahihirapan at para doon sa pagpila sa mga mahabang pila, lalo na ngayong inaasahan yung traffic congestion. At yan muna ang ating latest slide, Aga, mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Suspendido ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE mula ngayong araw, October 30. 4 na araw ang suspensyon na tatagal hanggang sa araw ng Linggo, November 2. October 20 nang magbukas ang voter registration para sa BSKE 2026 at tatagal naman ito hanggang sa May 18, 2026. May handog na libreng sakay ang MRT3 para sa mga kabataang below 18 years old sa November 3, araw ng Lunes. Ayon sa MRT3 Management, ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Children's Month, alinsunod sa kahilingan ng National Council for the Welfare of Children. Ang libreng sakay ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nasa 4 na international company ang nagpahayag na lalahok para sa bidding ng ginagawang North-South Commuter Railway
o NSCR na bibiyahe mula sa Clark hanggang sa Calamba, Laguna. Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation na hindi kakayanin kung iaasa lang sa gobyerno ang pagsasaayos sa nasabing linya ng tren kung kaya nangangailangan ito ng public-private partnership. Narito ang report ni Benedict Samson. Inaasahan na sa buwan ng Abril o Mayo ng susunod na taon ang pasahan ng bidding para sa North-South Commuter Railway. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kasalukuyan ay meron ng 4 na international company ang nagpahayag ng interes na lumahok sa naturang bidding. And again, kami po ay kampante na talagang maraming international companies, operators, they are known, they are to be credible, at alam nila, dalubhasa sila sa pagpapatakbo ng ganitong sistema. Aminado rin si Acting Secretary Lopez na hindi kakayanin ng gobyerno kung wala ang tulong mula sa pribadong sektor. Ang pagpapatakbo po ng ganyang kalaking train system, I have to admit we don't have the enough capability. Kami po nasa gobyerno. Again, not to mention yung funds involved. Yung sabi nga ni ma'am, iba po yung talagang capex na kailangan po dyan. At tayo parati nagbe-benchmarking tayo ng best practices around the world. So sa tingin ko mas maganda and no-brainer na ang magpatakbo dito ay mga pribadong company. Basta po tayo sa gobyerno, we make sure that we regulate them strictly and monitor their compliance. Dagdag pa ng kalihim, malabong magkaroon ng ghost project sa loob ng DOTR. Ang kagandahan po kasi dito sa DOTR, sinasabi ko nga po, medyo peculiar and unique ang DOTR. Ito po yung sinasabi natin, train. Yan po yung mga foreign assistance project po natin. Foreign assistance projects. Katuwang natin ang gobyerno ng Japan, ng ADB, World Bank, and everything. Masasabi ko, hindi po ito kaya ng powers ng mga Diskaya, ng mga local contractor po. Sa kasalukuyan, target ng Department of Transportation na taong 2027 ay magkaroon ng partial operation ng linya ng NSCR mula Valenzuela City hanggang Malolos, Bulacan. Pagsapit naman ng 2028, inaasahang bubuksan ang buong linya mula Valenzuela City hanggang Clark, Pampanga na kayang magsakay ng 800,000 hanggang 1 milyong pasahero kada araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binubuo na ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paghahanda ng isang komprehensibo at science-based na plano laban sa pagbaha sa bansa. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad itong hanapan ng pangmatagalang solusyon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Inihahanda ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang komprehensibong plano para sa mga proyekto kontra baha sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, target nila na maisama ito sa panukalang budget ng ahensya para sa taong 2027. Kaugnay nito, nakipagpulong si Secretary Dizon sa environmental and flood management experts upang pag-usapan ang mga hakbang laban sa problema sa baha. Ayon sa kalihim, bumuo ang DPWH ng isang technical working group kasama ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya at institusyon para makapagtatag ng isang science-based flood control plan. They will come up with a initial plan. So, I'm asking this group to vet the plans and if they say the plans are good and the plans will have a positive effect on flood mitigation in various areas, then we will put those plans in the 2027 budget. Kabilang sa mga inimbitahan ay sina Dr. Alfredo Mahar Francisco Lagmay, Executive Director ng University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA. Kasama rin si Guillermo Tabius III, Flood Control Systems Expert
mula sa UP Institute of Civil Engineering at si Undersecretary Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Tiniyak ni Secretary Dizon na hindi na nila hahayaang maulit na mayroong flood control projects na mapopondohan kahit walang maayos na plano. Ang objective namin lahat dun sa meeting na yan is planuhin na natin ng tama ang ating mga gagawing flood control. At sinabi ko sa kanila, hindi ako papayag na merong kahit na anong project, flood control project, na pumasok sa susunod na budget na walang plano at hindi kinlear nitong grupong ito. Sinasabi ko na yun ngayon. Pag walang papasok under my watch na flood control project local, na hindi sasabihin nitong group of experts na to, na tama yan, okay yan, dapat gawin yan. Binigyang diin ni Secretary Vince na nais din nilang matiyak na pagdating ng taong 2027 at maibalik na ang mga locally funded flood control projects ay mayroon ng maayos at komprehensibong plano ang mga ito. Kaugnay nito, binanggit din ng kalihim na target nilang higpitan ang proseso ng procurement para sa mga nasabing proyekto. Ito ay upang matiyak na mapagkakatiwalaan at may magandang track record ang makakakuha at gagawa ng mga proyekto kontrabaha. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling bubuksan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control scandal. Suportado naman ng Office of the Ombudsman ang mga isasagawang mga hearing. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Matapos ang ilang linggong pagkasuspinde ng pagdinig sa flood control scandal sa Senate Blue Ribbon Committee, kasabay na rin ang pagbibitiw sa pwesto ng chairperson nito na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Suportado ng Office of the Ombudsman ang muling pagbubukas ng pagdinig ng komite ngayong Nobyembre at posibleng pagbabalik ni Lacson sa pwesto. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, malaking tulong ang ibinigay ng mga ebidensyang nakalap mula sa mga nagdaang Senate Blue Ribbon hearing na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. All the information helps us. Yung ginagawa kasi ng mga Senate kagaya niyan, it's like fact-finding. And it gives us sworn statements and transcripts from testimonies where they were under oath. So these are statements we can use in any investigation. Kaya malaking tulong yan. Kasama sa mga sumasailalim ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice, sina dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang General Manager at may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos, maging ang kontrobersyal na mga kontraktor na si Sara at Curly Descaya. Ang mga individual na ito ay dumaan muna sa mga pagdinig sa Senado, binasa at binigay ang kanilang mga affidavit bago na ipasa sa DOJ. It's very useful information. In fact, most of the information of the cases to be filed now initially came from the Blue Ribbon Committee hearings. Samantala, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa November 10, isa sa pinal sa Senate plenary kung mahahalal muli si Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagbigay naman ng kaunting pasilip si Lacson na iimbitahan niya sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing si dating Technical Sergeant Orly Guteza at maging ang isang very important witness. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng mga panukalang batas ang ilang kongresista kontra katiwalian. Layon ng legislative measures na bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang Office of the Ombudsman at ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cooz. Inihain ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang House Bill No. 5701.
Layo nitong amyendahan ang Ombudsman Act of 1989 at Law on Secrecy of Bank Deposits. Sa gitna ito ng malawakang katiwalian sa mga proyektong kontrabaha ng pamahalaan. Ito ay para bigyan ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na i-access at suriin ang bank accounts at records sa kasagsagan ng isang investigasyon kahit wala pang kasong naihahain o kautusan ng korte. Ayon sa kongresista, dahil sa kakulangan ng sapat na pagpapatupad at regulatory mechanisms para ma-detect at maiulat ang kahina-hinalang transaksyon sa bangko, hindi na-check ang pagdaloy ng dirty money, kabilang na ang posibleng pattern ng money laundering. Ngayon din anya ang tamang panahon para palakasin ang kapangyarihan ng ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga anomalyang ito, lalo pat ginagamit ng mga korap ang mga butas sa batas para hindi mabisto at mapagtakpan ang kanilang mga kabulastugan. Samantala, panibagong panukalang batas ang inihain sa Kamara para palakasin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa ng investigasyon sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura, kabilang na ang kontrabaha. Sa pamagitan ito ng House Bill No. 5699 ni Navotas City Representative Toby Chanco. Sa ilalim ng panukala, pagkakalooban ng kapangyarihan ng komisyon, kabilang na ang paglabas ng subpoena, contempt order, whole departure order at iba pa. Gayon din para makapag-apply sa korte para ma-recover at magsamsam ng mga ari-arian. Bago ito, may naihain na ring kahalintulad na panukala sa Kamara. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang kasamang mambabatas sa mga ipapasabina o ipatatawag ng Department of Justice na mga respondent o kasama sa reklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects. Hindi rin anya kasama sa mga inireklamo ang mag-asawang Diskaya. Narito ang report ni Dante Amento. Posibleng sa linggong ito ay sisimulan na ng Department of Justice o DOJ ang pagpapadala ng subpoena sa mga inireklamo kaugnay ng 5 ghost flood control projects na nakasampa sa kagawaran. Bahagi ito ng preliminary investigation o pagdinig upang malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang mga respondent. Kabilang sa ipatatawag ang ilang dating district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Gayunman nilinaw ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, walang kasamang mambabata sa kanilang ipapasabina. There is no lawmaker yet, either a congressman or a senator, who is included in the charges that are being subjected to a preliminary investigation. Hindi rin kasama sa reklamo ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nangako naman ng DOJ na sisikapin nilang matapos ang pagdinig sa reklamo sa loob ng 1 buwan bago isampa ang kaso sa korte. Samantala, inihayag din ng DOJ na may mga nadagdag sa mga nag-apply na maging state witness sa kaso ng flood control projects. Ito ay kasama sa pinag-aaralan ng kagawaran kung maaari ba silang pumasa sa mga hinihingi ng batas bilang state witness. Nilinaw din ng DOJ na hindi sila pwedeng magbigay ng blanket immunity sa mga gustong maging state witness na kapag tumistigo ay automatikong ligtas na sa lahat ng mga kaso. Kino-consider namin yan, tinitingnan namin kung saan sila maaring mag-state witness kasi ang posisyon nga ng department is hindi po tayo pwedeng magbigay ng tinatawag nating blanket immunity. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sapat ang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na sampahan ng reklamo ang 6 na personalidad sa flood control scandal. Ayon sa makabayan lawmakers, sa dami ng ebidensya, marami pang dapat papanagutin sa issue ng katiwalian sa flood control projects. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licos live. Rosalie, bakit nakukulangan yung Makabayan Black sa rekomendasyon ng ICI?
Aga, dahil sa lawak at tindi ng katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan ay hindi satisfactory at kulang yung pinakahuling rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na maghain na o magsampa na ng criminal at administrative charges laban sa 6 na personalidad. Ayon sa makabayan lawmakers, hindi kumpleto at maliit na hakbang lamang ito. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Sa dami ng ebidensya, bakit ito lang ang mga pangalang nasiwalat? No? Kailangan pong dinggin ang mga hinaing ng mga mamamayan na hindi lang po sa select areas nararamdaman ang ghost and substandard flood control projects kung hindi sa buong bansa. Bukod sa pagpapanagot, ang panawagan din ng taong bayan, isole yung mga ninakaw na yaman. Sang-ayon naman si Navotas City Representative Toby Chanco sa issue na kung wala pa ring makakasuhan sa maanumalyang flood control projects, lalo lang titindi ang galit ng publiko sa malawakang katiwalian. Pero ang rekomendasyon ng ICI ay partean niya ng proseso at hindi para lamang pahupain ang damdamin ng mga mamayan. We cannot deny na naiinip na yung tao. Kaya nga sila hiling ng live streaming kasi gusto nilang makita. Nakita ko rin yung mga reactions ng ibang mga netizen, nakukulangan sila. So totoo na kung habang wala kang na-file, everyday build up lang yung galit ng tao, no? Pero kung tatanungin, ito ba'y ginawa para lang humupa? Hindi naman. Ito'y parte ng proseso na talagang magpa-file ng case. Muli ring ipinanawagan ng kongresista sa Department of Foreign Affairs ang kanselasyon ng pasaporte ni Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson at nagbitiw na ako Bicol Party List Representative. Isa sa nire-rekomendang sampahan na ng kaso dahil sa anomalous flood control projects. Ayon pa kay Navotas City Representative Toby Chanco, ito ay dahil maituturing na banta sa pambansang seguridad yung patinding galit ng publiko laban sa malawakang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na yung mga para sa kontrabaha. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cood. Muling nagpulong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa asset recovery mula sa mga personalidad na sangkot sa flood control anomaly. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nakipagpulong ang komisyon kaugnay sa kung paano mababawi ang ninakaw na kaba ng bayan. Mula sa Taguig City, ang detalye sa report ni Jed Neresina live. Jed, ano ang posibleng matalakay ngayon sa ikalawang asset recovery meeting dyan sa ICI? Ella, sa opening statement ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, ang pagpupulong nila ngayong araw ay upang ma-finalize na ang koordinasyon nila sa iba pang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng gagawing asset recovery sa mga nasasangkot sa flood control projects anomaly. Sinimulan na ngayong araw ng ICI ang ikalawang pakikipagpulong sa mga ahensya ng gobyerno para sa gagawing mabilis na pagbawi ng ari-arian at perang mula sa kaban ng bayan. Kasama rito ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kasama rin sa pagpupulong ang Department of Justice, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Department of Trade and Industry, Insurance Commission at National Bureau of Investigation. Bahagi rin ng ikalawang asset recovery meeting ngayong araw ang Office of the Solicitor General, Philippine Competition Commission, Security and Exchange Commission at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon kay ICI Chairperson Justice Reyes, target nilang matapos ngayong araw ang framework ng interagency coordination, information sharing at maging legal procedures na may kaugnayan sa recovery ng public funds at assets na galing umano sa irregular at maanumalyang mga proyekto. We know that every
peso na ninakaw ay planong piso na wala sa ating bansa. At mahalaga po ang magsama-sama kami lahat dito at magtulungan para mag-ibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Bahagi rin ng pag-uusapan nila ngayong araw ay ang pagbabalangkas ng operational guidelines, timeline and priorities kaugnay ng gagawing National Asset Recovery. Binigyang din ni Justice Reyes. Nakasama rin ang accountability initiative sa pagpupulong nila ngayong araw, kung saan tatalakayin nila ang mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot sa isyung ito. Samantala, nagkomento na rin kaninang umaga si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa 3 air assets ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na kinumpirma kahapon ng CAAP na nakalabas na ng Pilipinas. Kahit naman nasansyon, ang importante hindi mabebenta. At kapag yan, kukumpiskay na ng gobyerno. Kahit saan naman parte ng mundo, kukumpiska naman yan. So, yun ang importante doon, hindi mabebenta. Elas, sa ngayon, inaantabayanan natin ang magiging resulta ng ikalawang asset recovery meeting ng ICI kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at inaasahang makapanayam natin si Secretary Vince Dizon o kaya naman ang sino mang opisyal ng gobyerno para magbigay ng update ano ang bago nilang napag-usapan o na-finalize dito sa ikalawang pagpupulong nila o yung ikalawang asset recovery meeting dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Naniniwala si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na karamihan ng mga miyembro ng Kamara ang naghihintay ng polisiya ng kapulungan sa pagsasapubliko ng asset or ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi gaya sa Senado, wala pang 20 kongresista ang naglalantad ng kanilang SALN sa publiko. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Kabilang si House Infrastructure Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa mga kongresistang hindi pa naglalabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa publiko. Naniniwala si Congressman Ridon na hinihintay pa ng mayorya sa kapulungan ang ilalabas na polisiya kaugnay ng SALN disclosure. So, I think malaking bahagi po ng mga miyembro po ng Kongreso sa kasalukuyan, inaantay po yung pong patakaran na ito. Kasi, siyempre, we would want to do an institutional determination din muna on how SALNs should be released. Pero it's not a question of if. It's just a question of when. Sa kasalukuyan sa mahigit 300 House members, 13 pa lang ang nagsasapubliko ng kanilang SALN, kabilang na si House Speaker at Isabela 6th District Representative Bogie D. III. Kabaligtaran sa Senado, 24 na ang voluntaryong nag-disclose nito. Just to restate it, yung pong Senado meron silang sarili na pong SALN policy na ini-implement na lang po nila. Kaya I think mabilis po yung pag-disclose ng pong SALN. Kamakailanang ipag-utos ni House Speaker D. III ang muling pagbuo sa SALN Review and Compliance Committee na gagawa naman ng mga panuntunan sa pagsumite, pagrepaso at disclosure ng House members, officials at employees. Samantala, sa kanya namang Facebook post, inihayag ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang halaga ng kanyang assets, liabilities at net worth. Anya, nasa 70 million pesos ang halaga ng net worth nito. Gayunman, wala pang isinasa publikong dokumento ng SALN ang kongresista. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong South Korea para dumalo sa pagpupulong ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC 2025. Isusulong ng Pangulo sa leaders meeting ng APEC ang interes ng Pilipinas sa pang-ekonomiya. Pangunahing tinatalakay sa APEC ang mga isyung nakakaapekto sa ekonomiya ng mga bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa sentro
ang talakayan ng 21 member economies ng APEC sa Artificial Intelligence o AI, Demographic Change at Creative Industries. Bago ang APEC Summit, bibisita muna ang Pangulo sa Busan, South Korea kung saan haharap siya sa Filipino community doon. Aabot sa 70,000 ang populasyon ng mga Pilipino sa South Korea. Idaraos ang APEC 2025 sa Gyeongju, Republic of Korea mula October 30 hanggang November 2. Samantala, magsisilbi naman bilang caretakers ng bansa sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Education Secretary Sani Angara at Executive Secretary Lucas Bersamin. Inumpirma ng Office of the President na mananatiling lehitimong governing body ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ang Bangsamoro Transition Authority o BTA matapos ipagpaliban ng Korte Suprema ang halalan na nakatakda sana noong October 13, 2025. Ayon sa Republic Act No. 12123, patuloy na gagampanan ng BTA ang lahat ng kapangyarihan at tungkulin nito habang wala pang mga bagong halal o itinalagang opisyal sa rehiyon. Mananatili rin sa Office of the President ang kapangyarihang baguhin ang komposisyon ng BTA sa panahon ng transisyon at hindi na kailangan ng formal na reappointment ng mga kasalukuyang miyembro. Sinabi ng Malacanang na ang hakbang ay para matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala, legal na katatagan at maayos na transisyon sa rehiyon alinsunod sa Bangsamoro Organic Law at sa desisyon ng Korte Suprema. Sumuko na sa Pasig City Police ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa kapwa nito pulis sa Cebu. Nagpapatuloy naman ang manhunt operation sa dalawang iba pang suspect. Mula sa Camp Crame, narito ang report ni Leia Ilagan live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Matapos ang ilang araw na pagtatago sa batas, sumuko na sa Pasig City Police ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang pulis sa Cebu noong Sabado. Ayon kay Pasig City Police Chief of Police, Police Colonel Hendrix Mangaldan, pasado alas 8 kagabi nang sumuko ang suspect. Kasama nito ang dalawang konsihal na nag-turn over sa kanya. Gate ni Mangaldan dahil daw sa matinding pressure sa ikinakasang nationwide manhunt kung kaya't naisipan nito na sumuko sa mga otoridad. Kaugnay nito ay patuloy naman ang ikinakasang manhunt operation sa dalawa pang kasamahan nito na natiling at large. Nasa kustodiya na Ella ngayon ng CIDG ang suspect at dinala na sa Cebu para iharap sa kaso. Nabatid na pinagbabaril si Police Captain Joel Hernan Daipaine na nakatalaga sa Cebu City kasama ang isa pa niyang kabaro. Nangyari ito habang nagsasagawa sila ng surveillance operation laban sa isang gun for hire group. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagsisimula nang dumagsa ang mga turista sa ilang mga parke sa Baguio City na dumayo doon para magbakasyon ngayong long holiday. Kaugnay nito ay nagpapatupad naman ng mahigpit na seguridad ang Baguio City sa mga pampublikong lugar sa City of Pines. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doc Tolero live. Grace, marami na bang mga turista yung dumadayo dyan sa Baguio? Yes, Aga, magandang tanghali. Ramdam na nga sa Baguio City ang malamig na simoy ng hangin at kasabay nito ang pagdagsa ng mga bisita na gustong maranasan ang malamig na simoy ng hangin ngayong long weekend. Kung papaanong dumadagsa ang mga umaakyat ng Baguio para magbakasyon sa lungsod para sa long weekend, gayon din ang dagsa ng mga pauwing Metro Manila at probinsya sa Governor Pac Road Terminal sa Baguio City. Kagabi pa lang ay mahaba na ang pila ng mga pasaheros na uuwi ng Pangasinan, La Union, Bataan, Ilocos Sur at Ilocos Norte maging sa Tuguegarao City. Ang mga parke naman, pangunahin na ang pamosong Burnham Park at ang Botanical Garden, patuloy din ang pagdagsa ng mga turista.
Actually, we're tourists here in Baguio, and there are different reasons why we came here, but mainly this garden, actually, the botanical garden, was our most, let's say, our biggest motivation to come here because there are lots of different plants. Yung weather, tsaka yung mga lahat ng mga magaganda rin na wala sa La Union. Usually, syempre sa La Union, malapit sa dagat, ganun. So, dito naman yung climate, yung weather, tsaka yung vibes niya. Pinaghahandaan ng Baguio City ang pagdagsa ng libo-libong turista para sa undas. Kasabay ng pagdami ng mga turista ay naasahan din ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod. Kaya naman nagpatupad na ng mitigating measures ang mga traffic authorities. Mayroon ng overlapping duty hours at may rush hour deployment ang mga personnel lalo na sa Central Business District. Bahagi rin ng paghahanda ang pagpapatrolya ng mga pulis sa mga parke, malls, public market at bus terminals upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Paalala ang mga otoridad sa mga turista na mag-ingat sa mga personal na gamit at pananalapi. Sa mga may balak pang umakyat ng Baguio, magbaon ng makapal na jacket dahil talagang lumalamig na ang panahon dito. Asahan din ang masikip na daloy ng trapiko at puno ng mga turista ang mga pasyalan lalo na sa araw ng Biyernes hanggang Linggo. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Matinding pinsala at pagbaha ang iniwan ng Hurricane Melissa matapos ito manalasa sa Caribbean kung saan mahigit 6 na puna ang naitalang nasawi na karamihan ay mula sa Jamaica at Haiti. Sa Jamaica, nasira ang 80 hanggang 70% ng mga bubong at maraming ospital, istasyon ng pulis at infrastruktura ang winasak ng bagyo ayon kay Prime Minister Andrew Holness. Sa Haiti naman, 20 kabilang ang 10 bata ang namatay dahil sa mga biglaang pagbaha at landslide habang libo-libo ang napilitang lumikas. Ayon sa pinakahuling ulat, humina na sa Category 1 ang Hurricane Melissa at kasalukuyang kumikilos patungong Bahamas at Bermuda na dala pa rin ang malakas na ulan at mapanganib na storm surge. Samantala, ayon naman sa Department of Foreign Affairs, sa ngayon ay wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang pananalasa ng Hurricane Melissa sa Jamaica. Sa datos ng DFA, mayroong nasa 500 Pinoy ang naninirahan doon. Mahigit 660 mag-aaral at ilang guro sa Central Java, Indonesia ang nagkasakit matapos kumain ng libreng pagkain mula sa programang pinondohan ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal, nakaranas ng diarrhea, pagsusuka at pagkahilo ang mga estudyante matapos kainin ang pagkaing inihain sa paaralan noong Martes. Agad ipinasara ang kusinang pinagmula ng mga pagkain habang sumasailalim sa investigasyon ang insidente. Ito na ang pinakahuling kaso ng umano'y food poisoning sa programa ni Indonesian President Prabowo Subianto na nilalayong labanan ang malnutrisyon sa mga bata, ngunit binabatikos dahil sa umano'y mahinang kontrol sa kalinisan. Sa kanyang talumpati sa APEC CEO Summit, nanawagan ng BTS leader na si Kim Namjoon o kilala bilang RM sa world leaders na mamuhunan sa sining at sa mga taong nasa likod nito. Binigyan din niya na ang diversity ng kultura ay mahalagang puwersa ng pag-unlad at pagkakaisa sa rehiyon, gayaan niya ng K-pop na halimbawa ng pagsasanib ng iba't ibang kultura na lumilika ng bagong anyo ng sining na kinikilala sa buong mundo. Hinimok niya ang mga pinuno ng APEC na maglaan ng pinansyal na suporta upang makalika ng mas maraming oportunidad para sa mga artist at tagapagtaguyod ng kultura sa international stage. Si RM ang unang K-pop artist na nagsilbing keynote speaker sa naturang pagtitipon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, versikulo 28, na nagsasabi, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao,
na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo naman ay sa kanyang lahi. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.